Now tayo ho ay papasok sa gitnaan ng aklat po ng 1 John chapter 2. Napag-aralan po natin last Sunday that may mga kategorya ng mga tao na binanggit from verses 12 to 14. At yan po ay yung mga anak, ang mga ama, at mga kabataan. Natutulan po natin that sumusulat po si Juan sa mga anak dahil pinatawad na ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Natutunan din po natin sa talatang 13 na sumusulat po si Juan sa mga ama dahil nakikilala na nila mula pa sa simula kung sino po ang Diyos. And we've also come to learn in verse 14, sumusulat po si Juan sa mga kabataan dahil matatag ang kanilang pananampalataya, sumusunod sila sa salita ng Diyos, at nalupig na nila si Satanas through means of faith. Now the question might be, pagdating po natin dito sa talatang 15, hindi na po ito encouragement, kundi isang strong warning of instruction. At ano ho yun? Sabi po niya to the believers in 1 John, sa talatang 15, huwag ninyong ibigin ang mundo. Do not love the world. In 1 John, makikita ho natin very clearly that kung may pag-ibig na kinamumuyan po ng Diyos, it is love for the world. As one preacher says, God is love, but the love that God hates is the love for the world. Halimbawa, nakikita po natin in 1 John that we are to love God. Secondly, nakikita din po natin in 1 John, mahalin natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya sapagkat ang nagmamahal sa kanyang kapatid, kilala niya ang Diyos. Ang hindi nagmamahal sa kanyang kapatid, hindi niya kilala ang Diyos. And outside of 1 John, malinaw, we are to love our enemies. We are to love our neighbors. Pero yung mga negative na love na ayaw ng Diyos is the love of money is the root of all evil. At yung nabanggit po dito, sabi po ng Biblia, huwag natin ibigin ang mundo. Na bago ko po maipaliwanag ang kahulugan po ng talatang 15, maaari ho natin maitanong, is there a tension or contradiction sa Biblia? Kasi in John 3:16, malinaw, for God so loved the world. Si John ho ang nagsulat po nun. For God so loved the world. Pero dito sa unang Juan, si John din ang may akda. Pero sinabi naman niya, huwag natin ibigin ang mundo. Now there are a few ways to interpret this. Number one, is John inconsistent dahil may schizophrenia po siya? Is he bipolar? Sa isang banda, sinasabi niya that God loves the world. Pero dito sa 1 John, wag daw natin ibigin ang mundo. Or secondly, does this mean wag natin ibigin ang mga tao sa mundo? Kasi sabi din ng Biblia, ibigin natin ang ating kapwa, ibigin natin ang ating neighbor the way that we love ourselves. So does John mean wag natin ibigin ang mga tao dito sa mundo? Or thirdly, yung ibig sabihin ng mundo ay hindi tumutukoy sa tao, hindi tumutukoy sa planeta, kundi tumutukoy sa isang sistema na kumakalaban sa Diyos. In order to interpret John's words, we have to interpret them in light of the entire book. So paano po ba gamitin ang salitang mundo? Well, sa Biblia, makikita ho natin sa Kapitulo 3, talatang 1, kung paano po gamitin ni Juan ang salitang mundo. Chapter 3, verse 1 ng unang Juan. Sabi po dito, sa Kapitulo 3, talatang 1, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag na tayong mga anak niya, at tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. And then in verse 13, kung ating po babasahin,
sa talatang 13. Kaya, huwag kayong magtaka mga kapatid, kung galit sa inyo ang mga makamundo. Do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. Then in chapter 4, beginning at verse 1, Kapitulo 4, talatang 1, mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila'y mula sa banal na Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat maraming nahuwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. And then, verse 3, talatang 3, ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. Then verse 4, ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta, dahil ang Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kesa kay Satanas, na siyang nagahari ngayon sa mga makamundo. And lastly, verse 5, itong mga huwad at sinungaling na propeta'y makamundo. Kaya ang mga bagay ng mundo ang kanilang itinuturo at nakikinig sa kanila ang mga makamundo. So ayon po sa ating mga nakikita, statistics, sa paggamit po ng salitang mundo in 1 John, it's always in the negative. It's not in the positive, the way that John describes it in 1 John. Maliban lamang nung sabihin ni Juan, isinugo si Kristo dahil sa pagmamahal ng Diyos para sa mundo. Ano po ba ang meron ang mundo kung bakit po isinugo si Kristo? Ano po ba ang meron ang mundo kung bakit kinamumuyan ng Diyos ang mundong ito? Sa isang banda, sinabi ng Biblia, nilikha ng Diyos ang langit at ang mundo. At sa isang banda, sinabi din ng Biblia, minahal ng Diyos ang mundo. Pero nakikita din po natin sa isang anggulo na ang Diyos, kinamumuyan po niya kapag iniibig natin ang mundo. So now the question that we want to ask is, ano yung nasa mundo na tinutukoy ni Juan na ayaw po ng Diyos na ibigin ho natin? Ito po ba ay tumutukoy sa tao? Ito po ba ay tumutukoy sa nature? Di ba ang Diyos din ang may likha ng kalikasan? Ito po ba ay tumutukoy na grasping the beauty of the environment and the mountains and the natural scenery? Yun po ba ang tinutukoy po ng Biblia na wag po natin ibigin? The answer is no. Kahit si David ang nagsabi sa Salmo 19, kapag nakikita ko ang kalangitan, nakikita ko ang kadakilaan ng Diyos. Kung ito'y tumutukoy sa mga tao, hindi rin. Sapagkat sinasabi ng Biblia, we must love our neighbor, mananampalataya o hindi, kaibigan man o kaaway. Then it then only leaves us with one conclusion. Yung ibig sabihin po ng mundo na ayaw po ng Diyos na ibigin po natin, ay yung mundo na sakop po ng sistema ni Satanas that lies in wickedness. How do we know this? Chapter 5, kung ating po titignan. Talatang 4. Chapter 5, talatang 4. Sabi ho, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamagitan ng pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Bakit po kailangan magtagumpay laban sa mundo? Ano po ba ang meron ang mundo? Ano po ba ang sistema na nagahari sa mundo? Let's go here in verse 19. Chapter 5, verse 19. Tignan niyo po sinasabi. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan
ng diablo. Ngunit alam nating tayo'y mga anak ng Diyos. We know that we are the children of God and that the whole world is under the control of the evil one. Yan ang rason, mga kapatid, kung bakit sinabi ni Juan, huwag mong iibigin ang mundo. He is referring to the system. He is referring to the lifestyle. He is referring to the content, yung sistema na nakapaloob sa mundo. Yung espiritu ng mundo na kumikilos sa mga taong nasa ilalim ng galit at poot ng Diyos. Kapag nakikita po natin sa ating mga telebisyon, cellphone, YouTube, Facebook, yung mga binabalita po ng tao, ina-upload ng tao, sinishare ng tao, ano po ba yung content ng mundo? Sex? Drugs? Power? Profanity? Sensuality? Lahat ng bagay na ayaw ng Diyos, yun ang pinoproject ng mundo. At kapag tayo mga kapatid, ay hindi nagbantay sa ating mga puso, mamahalin natin ang mundo. Bakit Dahil sabi ng Biblia, kapag minahal po natin ang mundo, ang sinasabi dito, minamahal po natin ang kapangyarihan ng diablo. Kapag minahal po natin ang mundo, minamahal po natin ang patakaran ni Satanas. Sapagkat ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Now here's another question. What does it mean that the whole world lies in wickedness or lies in the control of the evil one? Di ba sinasabi ng Biblia, ang Diyos ang may hawak ng buong mundo? So kung ang Diyos ang may hawak ng buong mundo, then how is Satan in control of the earth? Both are equally true. Ang Diyos ay nagahari, pero sa isang banda, nagahari din si Satanas. Sabi po sa 2 Korinto 4, talatang 4, kaya ang mga tao ay nabulag dahil sila'y binulag ng Diyos ng mundo. Lowercase g. Sino yung Diyos na tinutukoy doon? Lowercase g. Si Satanas. Nang ibig sabihin, habang hindi pa bumabalik si Kristo, pinintulutan po ng Diyos na si Satanas ay maghari to a certain extent para sa pagbabalik po ni Kristo dito sa mundo. Ang lahat ng mga tao na namumuhay sa mundo, nagmamahal sa mundo, or who identifies themselves with the world, sa pagbabalik ni Kristo, papatayin niya ang lahat ng mga taong nagmamahal sa mundo. So notice this, yung payo ng isang apostol that is possibly in his 90s of age, around 90 years old na po si John, habang sinasabi niya po ito. At siguro nararamdaman po ni Juan sa kanyang katandaan na mamamatay na siya. At maaari nakakaramdam na po ng mga weaknesses si Juan sa kanyang katandaan. Pero pinapaalala po niya sa kanyang mga anak sa pananampalataya, maaari bago siya pumanaw, mga anak, huwag niyong iibigin ang mundo. Mga anak, huwag niyong iibigin ang mundo na hawak ni Satanas, na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Kapag nakikita natin ang ating mundo, mga kapatid, death, suffering, sickness, perversion, ang ating nakikita. Pag nakikita natin ang ating mundo, it is very anti-God, anti-Christ. Kinakalaban po nila ang, we could say, design ng Diyos. Halimbawa, nung ibinigay kay Adan ang tungkulin na mamahala sa mundo, bago po pumasok ang kasalanan, ibinigay kay Adan at kay Eva ang mundo upang alagaan, upang dumaganap din ang kabanalan sa pamamagitan ng kanilang mga anak at yung mga susunod na angkan at henerasyon. Pero dahil nakapasok po ang kasalanan, binaboy po ni Satanas ang creation order ng Diyos. For example, in our world, ang ating mundo, kinakalaban po nila ang doktrina ng pag-aasawa.
It's between a man and a woman, sabi ng Biblia. Pero nung nakapasok po ang kasalanan sa mundo, ang ginagawa ng mundo, it's between a man, a woman and a woman, or it could be between a man and a woman, pero mag-live-in na lang sila. Baliwalain na lang po nila ang pag-aasawa. Baliwalain po nila ang pag-aalaga ng mga anak. Ang mga anak ay hadlang. Yan ang takbo ng mundo. Yan ang pag-iisip ng mundo. Ang pag-iisip ng mundo is invest in the world. The Bible says, seek first the kingdom of God and all His righteousness. Ang sabi ng mundo, unahin mo na makamtan mo lahat ng ambisyon dito sa mundo. Na even though it's temporal, invest. Prioritize. Pakyawin mo na lahat ng kagandahan dito sa mundo. Pero sabi ng Biblia, ang lahat na nandito sa mundo, kahit isang katiting, hindi natin madadala sa hukay. Hindi natin mapapakinabangan. Hindi natin madadala sa kabilang buhay. Yan ang sinasabi ng Biblia. Pero ang sinasabi ng mundo ay laging kumokontra sa Biblia. Pero ngayon habang kinakausap ni Juan ang mga Kristiyano, sinabi po niya yung salitang huwag ibigin. Bakit po niya nasabi ho yun? Because dumarating po ang kahinaan sa buhay ng isang Kristiyano. That kapag ang ating mga puso ay hindi iningatan ng salita ng Diyos, ang toon ng ating pag-ibig at pagmamahal ay hindi magiging direkta kay Kristo kundi sa mga bagay dito sa mundo. Ngayon kapag binasa po natin ang buong Biblia, wala ho tayo nakita na ang tao nagmamahal sa mundo, naging maganda ang kinalabasan ng kanyang buhay. Halimbawa, si Lot, nung sinabihan po ang kanyang asawa at pamilya, iwanan ninyo ang Sodom at Gomorrah. Pero hindi mabitawan ng asawa ni Lot ang mundo. Ano ho ang nangyari sa kanya? Alam ho natin, hindi naging positibo. Pangalawa, nung sinabihan ni Noah, ayon po sa aklat ng Pedro, na ang mga tao ay dapat magsisi sapagkat hahatulan ng Diyos ang mundo sa pamagitan po ng baha. Pero dahil ayaw makinig ang mga tao at mas minahal po nila ang mundo, ano ho ang nangyari sa kanila? Sila'y nalunod. Pinatay sila ng Diyos. At pati na rin po ang ating Panginoon Hesukristo, dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 8, kung ating po babasahin. Marcos 8. Marcos, Kapitulo 8. Simulan po natin dito sa talatang 35. Marcos 8, talatang 35. Mark chapter 8, verse 35. Mark chapter 8, verse 35. Sabi po ng Biblia, sapagkat ang taong naghahangad maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. In other words, kung ang tao ay nais niyang ingatan ang kanyang pagmamahal sa mundo, mawawala ho yan. Ngunit ang taong nagnanais mag-alin ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 36, ano ba ang mapapala na isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo? Pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya. 37, may maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Jesus made it very clear. Mapapakinabangan po ba natin ang mundo? May maibibigay ba ang mundo sa atin that will benefit your soul in the end? Sabi po ni Kristo, what shall it profit a man? Kapag sinabi po yung salitang profit, mapapakinabangan, to put to use. Do we get benefits from the system of Satan? May makukuha po ba tayo ng mga benefits dito sa mundo na pinaghaharian ni Satanas? Sabi ni Kristo, what shall it profit a man if he gains the whole world? Ano yung world na tinutukoy po niya dito? To enjoy it, to love it, to live in it, to be like it, to taste it, to experience it.
What shall it profit a man if he gains the whole world, but loses his soul? He loses his soul. Marami mga teksto po sa Biblia na nagpapahiwatig po ng mga implications and inferences of certain people who gained the world but lost their soul. Ang isang halimbawa ay si Judas Iscariote. He gained the silver but led him to suicide. Lot's wife, she gained Sodom and Gomorrah but was turned into a pillar of salt. Si Demas, isang dating manggagawa, kasama po nila Pablo, dahil sa pagmamahal po niya sa mundo. Sinabi ng Espiritu Santo mismo through Paul, at si Demas, iniwan niya kami dahil minahal niya ang mundo. And in the book of Revelation, kapag ang tao ho ay hindi natagpuan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, saan hinahagis ang mga taong makamundo? Sa lawang apoy na may asupre. Bakit ganito karadikal, mga kapatid, ang mga babala po ng Biblia tungkol po sa mundo? Because everything in the world is designed to distract your heart from Christ. That is the truth. Ang trabaho po ng isang Kristiyano through means of identity is to understand kapag ikaw ay na-born again na, hinirang ka na ng Diyos, ginawa ka ng pinabanal ng Diyos for a reason. Sabi ni Kristo sa kanyang panalangin sa Juan 17, ang mga ito na binigay mo sa akin, kinuha ko sila mula sa mundo, kaya kinamumuyan sila ng mundo. At kung sila ay kinakpupuotan ng mundo, know this, that the world has first hated me before they hated them. I took them out of the world, that they would not be like the world. Ang sabi po ni Jesus. So now the question might be, ano po yung dalawang rason? Ayon po sa 1 John 2:15, kung bakit po sinabi ni Juan, huwag natin ibigin ang mundo. Kasi there are many reasons sa Biblia kung bakit hindi dapat natin mahalin ang mundo. Pero makikita ho natin yan mamaya, pero let's focus muna sa dalawang exegetical reasons kung bakit hindi natin dapat mahalin ang mundo. Number 1, kung babalikan po natin ang verse 15 ng unang Juan, Kapitulo 2. 1 John 2, verse 15. Here's the first reason kung bakit wag natin ibigin ang mundo. Sabi ng Biblia, ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. So yun ang unang rason kung bakit sinasabi po ng Espiritu Santo mula kay Juan na huwag ibigin ang mundo. Kapag inibig po daw natin ang sistema ni Satanas dito sa mundo, hindi natin mahal ang Diyos. Hindi natin mahal ang Ama. Hindi natin mahal si Kristo. Hindi natin mahal ang Espiritu Santo. Kahit anong iyak natin sa panalangin, kahit anong drama ipakita natin sa simbahan, pero kung ang ating puso sinisigaw, mundo, 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 paggising natin sa umaga, ang nasa utak ho natin, mundo, mundo, mundo. Pagtulog ho natin, mundo, mundo, mundo. Sinabi ni Kristo, ang mga tao ito, sinasabi lang nila mahal nila ako gamit ang kanilang mga labi, pero ang mga puso nila malayo sa akin. Hindi natin madadaya ang Diyos. Ang pastor madadaya ho natin. Ang simbahan madadaya ho natin. Pwede ho tayo magpakitang tao sa mga tao sa labas. Gayunpaman, kahit kailan hindi natin madadaya ang Diyos. Kahit anong sabihin natin sa pastor, sa iglesia, sa mga tao na kakilala po natin na Kristiyano, mahal ko ang Panginoon, pero ang Diyos lang nakakasiyasat ng ating mga puso kung sino talaga ho ang ating mahal. Hindi madadaya po ni Brother Joshua ang Panginoon. Mahal kita, O Diyos, kaya lang, hati. Si Haring David, alam ho niya yon. Alam ni Haring David kung gaano madaya ang puso.
Sinabi niya, search my heart, O God. Test me, try me, know my thoughts, and see if there be any wickedness in me. And lead me to the ways of righteousness. Kasi tayo mga kapatid, posible ho tayo madaya na ating mga puso. Kapag sinabi natin, mahal natin ang Diyos, ano ang katibayan? Hindi mo na kailangan ipakita yan sa church. Ang importante ba ipakita po natin yan sa Panginoon? Kasi pag naipakita ho natin yan sa Panginoon, magiging automatic na ho yan maipapakita sa church. Kapag ang tao ho ay nagmamahal kay Kristo, wala siyang bukang bibig kundi Jesus. Wala siyang ibang hinahanap kundi Jesus. Walang ibang gustong isigaw kundi Jesus. At sa kanyang buhay, bagamat hindi perpekto, makikita pa rin si Jesus. Because they drink Christ, they eat Christ, they think Christ, they live for Christ. Pero katakot-takot ho mga kapatid, na sabihin po ng isang tao, mahal ko si Kristo, pero ang bukang bibig, mundo. Ang kilos, mundo. Ang isip, mundo. Ang ginagawa ay puro kamunduhan. Kaduda-duda po ang kalagayan ng tao na yon kung siya'y mainit sa Panginoon. Kasi malinaw na sinasabi ng Biblia, ang umiibig sa mundo ay hindi na umiibig sa Ama. Bakit po nasabi ni Juan yun? Napakabigat po na statement ho yun eh. Kapag minahal pala natin ang mundo, bakit po sinabi ni Juan, hindi natin mahal ang Diyos? Is because kung babasahin po natin ang Santiago, Kapitulo 4, basahin po natin mga kapatid, ang Santiago, Kapitulo 4, talatang 4, tignan niyo po yung sinasabi ng Biblia dito sa Santiago 4, talatang 4. Sabi po, kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi niyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya, ang sino mang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. So malinaw, kapag iniibig pala ho natin ang mundo, hindi tayo kaibigan ng Diyos. Hindi tayo best friend ng Diyos. Hindi palagay ang Diyos sa atin. Kapag iniibig ho natin ang mundo, bakit ho? Because there are two camps. You cannot stay in the middle. This is the world. This is God. Kapag nasa kampo ka ng Diyos and you mingle with God's enemy, who is betrayed? Sino ang nakaranas ng betrayal? Walang iba kundi ang Diyos. Imagine, may asawang lalaki. Sabi niya, mahal kita. Pero sa likod po noon, ng bababae. May karelasyon po siya iba. Masasabi niyo ba na mahal ka ng iyong asawang lalaki? O, baliktaran po natin ang situation. Sinabi ng asawang babae, mahal kita. Pero nanlalalaki ho siya. Masasabi ba ng asawang lalaki, mahal siya ng kanyang asawang babae? Hindi ho. Ganoon din sa Panginoon. Kapag may relasyon ka kay Kristo, sabi ng Biblia, we are the bride of Christ. Pag-aari po tayo ng Diyos. At kapag inibig po natin si Satanas, ang kaaway ng Diyos, kaaway din tayo ng Panginoon. Ganon ka-perpekto, banal ang ating Panginoon. Now the next question is this, ano bang itsura kapag sinasabi natin makamundo? Kasi madalas na binabagit po sa John. Ang mga nagtuturo na si Kristo ay tao lang, ay antikristo at nagmula sa mundo. Nang ibig sabihin, ang lahat ng gawain, ang lahat ng pananaw, ang lahat ng pangangatwiran, ang lahat ng opinyon, gawain na hindi angkop sa kagustuhan ng Diyos ay makamundo. Ang magandang halimbawa ay si Pedro. No sinabi ni Jesus sa mga alagad, ang anak ng tao ay papatayin, ang anak ng tao ay ipapako sa krus, ang anak ng tao pagkatapos ng 3 araw ay bubuhayin muli. Ano ang banat ni Pedro? Panginoon, wag sana mangyari yan sa inyo. Hindi mangyayari yan.
Pero ano sabi po ni Kristo? Satanas, get thee behind me, sapagkat ang mga sinasabi mo ay hindi patungkol sa Diyos, kundi sa mga bagay dito sa mundo. Nang ibig sabihin, mga kapatid, kapag pala may pananaw tayo, may mentalidad, may katwiran ho tayo, may opinyon, may pinapayo tayo na hindi pala makadiyos o hindi nagmula sa Biblia, wala tayong pinagkaiba sa mundo. When we start teaching our children, it's okay to participate in Halloween parties. It's okay to participate in partying where there's alcohol. Wala na ho tayong pinagkaiba sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Now, just staying on there for a bit, Pastor, bakit mo nasabi Halloween? Well, I'm going to give you something from two Satanists, isa leader ng Church of Satan, and the other ay dating member of Church of Satan. Tingnan niyo po yung sinabi ng alleged quotation ni Anton LaVey, yung founder ng Church of Satan patungkol po sa Halloween. I want you to listen to this. I am glad that Christian parents let their children worship the devil at least one night out of the year. Welcome to Halloween. Welcome to Halloween. Yan ang sinabi, allegedly, ng leader of the Church of Satan, Anton LaVey. Ulitin ko ho, I am glad that Christian parents let their children worship the devil at least one night out of the year. Welcome to Halloween. The word worship, maaari natin sabihin, no, I don't tell my children to bow down to Satan. But worship does not just is limited to bowing down. Worship involves participation with joy. When we participate in these things, it's a form of worship. Pag tayo nagagalak sa ganyang klaseng gawain, it's worship. Hindi Kristiyano nagsalita dito. Yung mismo, sumasamba kay Satanas ang nagsabi nito. Now, ito naman sinabi ng former ex-Satanist na si John Ramirez. Sabi po niya, there's a quote by Anton LaVey, founder of the Church of Satan, where he says in his own words, I want to thank every Christian parent, not Buddha, not Muhammad, none of that. Every Christian parent, I want to thank them that they allow their children to celebrate the devil one night out of the year, which is Halloween. Now some would say, Pastor, wala naman siguro masama, magko-costume lang sila. Have you ever wondered what's the origin behind that? Have you ever asked that question? Bakit nga ba sila nagko-costume? You don't see that in the Bible. Well, Pastor, wala naman siguro masama kung they will dress up as angels. But how is Christ glorified? Furthermore, kapag kumakatok ang ating mga anak sa mga pintuan, what do they say? Do they say, glory to God, give me candy? Trick or treat? What does that mean? Trick, if you study the origin of it, is another way of saying manipulation, sorcery, magic, deception. Or do you want treat? Pleasure. Anong klaseng pleasure? Yun ang kailangan alamin. Siguro wala naman masama kung bibigyan sila ng candy. Hindi candy ang pinag-uusapan natin dito eh. Participation. Kailangan ba on the day of Halloween, bibili ka ng candy on that specific day? Kailangan ba na para lang makakuha ng candy, you have to partake in that? Pero, may mga nangangatwiran in the world that would say, wala akong nakikita masama. How come? Kasi hindi Biblia ang tinitignan mo, kundi ang sariling pananaw mo, which the Bible says, makamundo. Kaya sabi ng Biblia, huwag ibigin ang mundo.
Another note is worldly music. As Christians, masakit ho ito pakinggan, but it's the truth. Kung ikaw ay ginawa ng Diyos bilang templo ng banal na Espiritu, what are you doing at a rock concert? What are you doing at a rap concert? What are you doing at a pops concert? When you sing those songs, kahit walang pagmumura, kahit walang kabastusan, sabihin na ho natin, but who is worshipped on that day? Kapag ginagamit ho natin ating mga bibig na parte ng templo ng Espiritu Santo, who do we worship on that day? Pastor, wala naman masama kung love song. Wala po. But does it bring you closer to Christ? Does it make you think about the cross? Does it glorify the Trinity? No wonder why sinasabi po ng Biblia, God is a jealous God. Imagine kapag naririnig mo ang mahal mo sa buhay, asawa mo, I love you, tapos ibang pangalan ang binabanggit. Ibang babae, ibang lalaki. Oh, what a beautiful woman Sarah is. Oh, what a beautiful man George is. Pero hindi yung pangalan ng mahal mo sa buhay ang binabanggit mo. Ganoon din kay Kristo. God is a jealous God. He will not allow any worship or glory to be given to another. Ganun ka-stricto ang ating Panginoon. Kung stricto ang pangangaral po na ito is because stricto ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ngayon, kung may mga ngatwiran, sabihin natin, di naman siguro masama yung pastor. Prove it in the Bible. Saan mo nakita in the book of Psalms, all 150 chapters, na kahit kailan, they allowed their lips to be used for the worship of the world? You won't find it. Because ang Diyos po natin ay sagrado. Ang ating templo ay pag-aari ng Diyos. So masama na po ba lahat ng kanta? Hindi lahat. Not all love songs are wrong. The Song of Solomon is a love song to his wife. Pero what is driving that person to sing those songs to his wife? Ang pagmamahal niya kay Kristo. Hindi yung kung nakikinig man po tayo, here's one of the things, mga kapatid, na kailangan ho natin ingatan. Kung mas nagagalak ho tayo na makinig sa worldly music than the preaching of the Word of God, than the singing of hymns, than the listening of the Bible, maaari, iniibig na po natin ang mundo. At bilang mga Kristiyano, mga kapatid, kahit anong pakitang tao ho natin sa mga iba, hindi natin pwede sabihin ng buong katapatan, mahal ko ang Panginoon. Sunday, mahal ko ang Panginoon. I will sing hymns on Sunday, but from Monday to Friday, iba ang aawitan ko. Iba ang kakantayin ko. Iba. Hindi po pwede ganon. Sabi po ni Kristo, you cannot serve two masters. Bagamat totoo, yun ay tumutukoy sa pera, hindi po pwede kapag minahal mo ang Diyos, on this day, may iba kang mamahalin the next day. You cannot love two masters. Ganyan kahigpit ang ating Panginoon kasi makipot ang pintuan patungo sa langit. Kapag may bitbit ka na bag na galing sa mundo, hindi tayo kakasya sa makipot na pintuan. Kailangan we must surrender all to Jesus. One person might say, well, Pastor, napakahirap. Alam niyo po bakit napakahirap? Sinanay ho natin ang ating sarili sa ganung gawain. Kahinaan po ba natin Netflix? Kahinaan po ba natin worldly music? Kahinaan po ba natin mag-enjoy sa mga party? Bakit nga po ba tayo nag-e-enjoy sa party? Pinagbabawalan ba ng Diyos ang party? Not necessarily. It depends what that party is about. At yung ginagawa po natin in those parties. Kung mas enjoy ho tayo doon kesa po in the fellowship of the saints, there is something wrong with our hearts. Ang mga iba nagmamadali na makalabas agad ng pagtitipon. Bakit? May party. May inuman. May pupuntahan kami ng movie, may pupuntahan kami ng galaan, may pupuntahan kami na shopping.
Pastor, magmadali ka naman sa pangangaral mo. Sabi ng Biblia, huwag natin ibigin ang mundo. Pagdating natin sa araw ng paghuhukom, ano sasabihin natin kapag tinanong tayo ng Diyos? How was I glorified in your parties? How was I glorified in your shopping? How was I glorified in your worldliness? Ano sasabihin natin sa Panginoon? Well, Lord, nagpe-pray naman ako eh. Lord, uma-attend naman ako kahit papano. Lord, naghahasik naman ako ng salita ng Diyos every now and then. Wala ho tayo masasabi po sa Panginoon. Kasi hindi lang tinitignan ng Diyos ang ating mga bibig. Tinitignan po niya ang ating puso. Sinabi po ng Biblia, mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Kapag hati ang ating pag-ibig, diyan nagsisimula ang taglamig sa espiritual. Yung dati mong gawain, hindi na natin nagagawa. Kung dati ang init-init mo, pero ngayon hindi mo na nagagawa dahil marami ng dahilan ang naghahari na ho sa atin. Kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito. Hindi ho mga kapatid, ang tao nagmamahal, gagawa at gagawain ng paraan kasi umiibig siya sa Diyos. Ang taong maraming dahilan, yan ang tao. Ibang iniibig. So nung sabihin ni Juan, huwag natin ibigin ang mundo. Ang umiibig pala sa mundo ay kaaway ng Diyos. So hindi lang po nalilimitahan ang kamunduhan sa pakikinig ng worldly music. Hindi lang po nalilimitahan ang kamunduhan sa Halloween. Ang kamunduhan, mga kapatid, is when your mindset ay nandito na. Sabi po ng Biblia, huwag kang mag-iipon dito sa mundo. Nang ibig sabihin, don't invest your life here on the earth. Dahil balang araw, kakalawangin din po ang lahat ng mga inipon natin, ininvest natin dito sa mundo. Moreover, kung babalikan po natin ang 1 John, ano po ba ang nilalaman ng mundo kung bakit ayaw ng Diyos na ibigin po natin ang mundo? Verse 16, sabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ng kamunduhan as a whole are three things. Ang masamaghilig ng laman. The lust of the flesh. Anong ibig sabihin po ng lust of the flesh? Yung ninanais ng ating makasalanan at masamang puso. The desires of our sinful hearts. Marami po desires na we could say that reside in this heart. Ang iba, my desire is to be a multi-billionaire. My desire is to travel the whole world. My desire is to enjoy life to the fullest. And then later on na yung paglilingkod sa Panginoon. My desire in life is to experience this, to experience that. Pero sabi po ng Biblia, ang mga masasamang hilig ng laman. When you ask yourself the question, mga kapatid, what is your desire? What is your true desire? If your desire is not to be with Jesus, to be conformed to Jesus, to be faithful to Jesus, to declare Jesus, kung hindi siya Christ-centered, maaari nahatak na po tayo ng mundo. Yan ang hilig ng laman. Everything except Jesus. Pangalawa, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata. Napakalawak po yan, mga kapatid. Maaari, it could be anywhere from sexual lust to greed. Meron kang gustong abutin. Maaari, naiinggit ka sa iba. Oh, malaki bahay nito. Magtatrabaho nga ako para mas malaki din ang aking bahay. O may nakita kang magarang kotse. Alam mo, mahihirapan ka when it comes to time. Alam mo, mahihirapan ka bayaran yan. Alam mo, mababaon ka sa utang. Pero dahil gustong-gusto mo makamtam ang magarang kotse na yan,
Hindi na bali 3 ang trabaho mo. Hindi na bali mapabayaan mo pamilya mo spiritually. Hindi na bali na mapabayaan mo sarili mo spiritually para na makuha mo lang yung magarang kotse. The lust of the eyes. It can also be adultery. Marami ho, iniiwan ang kanilang pamilya para sa isang tao na hindi nila asawa. Because the lust of the eyes. Or maaari, you're addicted to watching something. What are you addicted to watching? I hope and pray that we should be addicted to listening to the Word of God. Pero kung mas puno ang ating utak ng mga teleserye, ang ating utak ng mga bagay na walang kinalaman sa Diyos kesa sa Biblia, and then sasabihin natin sa Panginoon, Lord, mahal kita. What about Jesus do you love? That's another question. And lastly, at ang anumang pagmamayabang sa buhay. Nung pinag-aralan ko po yung ibig sabihin ng pride of life, ang ibig sabihin pala ho nito is, pinagmamalaki natin yung ating mga pag-aari. O yan, ako nagpagal dyan. O yan, ako nagbayad dyan. O yan, lahat yan, nanggaling all from my hard work. Pero hindi man lang natin sinabi, dahil sa Diyos, may ganyan ako. Dahil sa Diyos, may buhay pa rin ako. Dahil sa Diyos, I have a roof over my head. Dahil sa Diyos, may nakakain pa rin ako. Kung ang pinagmamalaki natin is, look, this is all me, all my hard work, ako'y nagpagal dyan. 3 trabaho ho, ako'y nagpagal dyan. Pero hindi mo lang naisip, sino nagbibigay sa'yo ng lakas para magawa mo yun? Ang pagmamayabang sa buhay. So sabi po, inulit na naman ni Juan, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. If you love the world, you don't love God. If you love the world, then you will love the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, which sabi ng Biblia ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Napaka-linaw na tinuturo ng Biblia. Kaya ang importante po kay Juan, habang kinakausap po niya yung mga anak niya sa pananampalataya, mga anak, huwag niyong iibigin ang mundo. Hindi mo kaibigan ang mundo. Yan ang gusto ni Satanas eh. Hindi mag-aalok si Satanas ng pangit. Mag-aalok po siya ng maganda. At akala ho natin lahat ng opportunity ay nagmumula sa Diyos. Ano yung sinabi po ng Panginoon sa Mateo 4 nung pinakita ni Satanas ang buong kaharian ng mundo? Ang sabi niya kay Jesus, ibibigay ko lahat ng ito sa iyo. Opportunity. Pero ito yung kapalit. Lumuhod ka sa akin at sambahin mo ko. Nang ibig sabihin, give me your life. Give me your commitment. Give me your allegiance. And yet sabi po ni Juan, kapag ginawa ho natin yun, sabi ng 17, ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao. Ano po ba hinahangad ho natin dito sa mundo? Pastor, mapabuti po ang aking asawa. Pastor, mapabuti po ang aking anak. Sa anong paraan? Temporal? Pisikal? O spiritual? Maganda kung lahat. Pero ang pinaka-importante, spiritual. Kasi ang ating katawan ay mabubulok. Ang ating mga pera ay hindi natin makukuha sa kabilang buhay. Hindi natin madadala yan. Yung mga kotse, yung mga bahay, yung mga pag-aari natin, mga mamahaling damit, iiwanan po natin yung balang araw. Yung mga natapos po natin in post-secondary degrees, iiwanan po natin yung balang araw. And yet the Bible says, ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Bakit po mawawala? Because the world was never meant to be eternal for you and I. That's why. Kaya tignan niyo po, kahit cellphone maraming mga nagmamahal na kapatid na nagsasabi, Pastor, palitan mo na yung cellphone mo.
iPhone 2023 na, iPhone 7 ka pa rin. Well, look at this. Next year, there's a new iPhone. 3 years later, there's a new iPhone. 3 years after, there's a new iPhone. Bakit po? Because everything that the world produces is never permanent. It means hindi nakokontento ang tao. Now, it's just not about cell phone. I could care less kung bago man yan o hindi. The point is, never nakokontent ang tao. May MacBook Air. May MacBook Pro Air. May MacBook Pro. May MacBook Pro Home. May MacBook Pro Home. Hindi natatapos. May 1997 Corolla. May 2000 Corolla. May 2010 Corolla. Bakit? Paulit-ulit na lang na modelo pero iba-ibang anyo because the world is never content. If the world can give you joy, it should be permanent. Pero yun ang hindi may bibigay ng mundo. Kahit si Rockefeller, ayon po sa isang quote, whether this is correct or not, sabi ni Rockefeller, or rather, there was someone who said something about John Rockefeller, a very rich man, bilyonaryo. He was a philanthropist. Bigay po siya ng bigay ng pera sa mga mahihirap kasi alam niya ang pera ay hindi nagbibigay ng kasiyahan sa kanyang kaluluwa. DeMar DeRozan, nabanggit ko na po sa inyo ito, isang NBA professional basketball player. Sabi niya, a lot of people think that wealth, just because you're rich, will make you happy. Ang solusyon po mga kapatid ay hindi pera. Ang solusyon po mga kapatid ay hindi pamilya. Ang solusyon po mga kapatid ay hindi mundo. Sabi ng Biblia sa Salmo 16, talatang 11, in His presence is the fullness of joy. Mahirap ka man o mayaman, meron ka man o wala, sapat na si Kristo. Because you love Christ. When Christ is everything, parang gusto mo sumabog. You want to talk about Christ to your wife. You want to talk about Christ to your children. You want to talk about Christ to the world. Because you love Christ. Pinagmamalaki mo yung mahal mo sa buhay. When you look at your Twitter account, pag tinignan mo, Facebook mo, ano yung mga sinishare natin? Si Kristo o mundo? Tapos sasabihin ko, nauunawaan naman ako ng Diyos, alam ng Diyos ang aking puso. Kung ano yung nasa puso, lalabas at lalabas yan sa labas. For out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Mahal ko ang Diyos, kaya lang, hindi ako interesado mag-aral sa Biblia. Mahal ko ang Diyos, kaya lang, kontento na ako sa aking pagiging Kristiyano. Mahal ko ang Diyos, kaya lang hindi pa ako ready mag-commit. Kung nasa ng pamilya ko, doon din ako. Kung nasa ng mga anak ko, doon din ako. Kung nasa ng mga asawa ko, o kung nasa yung asawa ko, nandun din ako. Hindi ho mga kapatid. Dinaya na tayo ng ating mga puso. Kaya nga kailangan siyasatin natin ating mga puso. Mahal ko ba talaga ang Panginoon? Mahal ko ba talaga ang Diyos? Ano yung katibayan? What's the proof? Yan ang kailangan ho natin alamin. So the second reason kung bakit wag ho natin mahalin ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahagad ng tao ay mawawala. Yan ang ikalawang rason. The first reason, kapag minahal mo ang mundo, hindi natin mahal ang Diyos. Ang ikalawang rason, kapag minahal mo ang mundo, ang investment ng iyong pagmamahal sa mundo ay mauuwi sa wala. Kasi lahat ng hinahangad natin dito ay mawawala. Lahat ng mga pinagal natin dito ay mawawala. Lahat ng mga inipon natin dito ay mawawala. Wala kahit isa ang makikinabang eternally sa ating mga invest dito sa mundo. Sa ating mga magulang, it is great that you're investing time in your children. But if it's not in the gospel, it becomes counterproductive to their growth. Halimbawa, they have, let's say, a ballerina program, an art program, a dancing program.
Alam mo yung mga tao doon they're gonna give a worldly influence. Pero siguro every Monday lang tayo mag-devotion, anak ha. Tuturuan kita maybe for 30 minutes, pero for the rest of the week, hours and hours and hours, may mga iba sa labas nag-i-impluwensya sa kanila. You think that 30 minutes is enough? It's not enough. Sa Sunday School Catechism, mga kapatid, bakit ho tayo nagtatag ng isang Sunday School Catechism for the kids? Because kapag hindi naaralan na mabuti ang mga anak ho natin, kapag hindi ho natin yung binabad sa panalangin at inaralan sa salita ng Diyos, at pinakita sa kanila yung seryosong paglilingkod kay Kristo, iba ang mag-aalaga sa kanila, ang mundo. And then later on, wag natin sasabihin, Panginoon, bakit nangyayari ito sa amin? If you're not a disciple of Christ, and you're not willing to disciple others, nothing will happen. Sunday School Catechism is a beautiful thing, but it's not enough. It has to be an everyday thing in the home. Jesus Monday, Jesus Tuesday, Jesus Wednesday, Jesus Thursday. Every day is about to be about Jesus. Because if it's not about Jesus, delikado. When I think about my own child, Panginoon, ano ba'y dapat kong gawin? Kung pabayaan ko sila, Jasmine, sa kanilang paglaki. Jasmine, anak, Sunday, Jesus ha. Monday, busy beaver. Tuesday, school bus songs. Clubhouse singing. Pero walang Jesus doon. Bagamat educational, maganda ho yun, that's good. But there has to be some Jesus in there. Because at the end of the day, ang magliligtas ng kanilang kaluluwa ay si Kristo. Naibigay nga ang lahat ng magandang buhay sa kanila. Anak, yan, naibigay namin sa iyo magandang kotse, magandang bahay, yan, pera, ipon, here you go. Pero kung wala si Kristo sa kanila, mahuhulog pa rin sila sa impyerno. Maamo naman sila Magalang sila. That's great. Do they have Jesus? Mahuhulog pa rin sila sa impyerno. Mabait naman ang anak ko That's great. Do they have Jesus is the question. Kung wala sa kanila si Jesus, impyerno pa rin ang kanilang pupuntahan. Kaya sinasabi ni Juan, huwag natin ibigin ang mundo. Hindi na bali magalit ang mga tao sa atin. Magalit na yung dapat magalit. Pero mas nakakatakot mahulog ang tao sa impyerno dahil nandoon ang galit ng Diyos. Ngayon, yan ang sinasabi na salita ng Diyos. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Pastor, gusto ko po malaman ang kalooban ng Diyos. It begins with reading the Bible. Nandito ang kalooban ng Diyos. The Bible is not YouTube. The Bible is not Facebook. This is the Bible. Kapag binabasa ho natin ito, nakikita natin kung gaano kadiri ang mundo. Pero kung tayo ho ay gandang-ganda sa mundo, sabi nga ni Pablo I count all these things na parang tae. Like dung, sabi niya. Kung ikukumpara natin kay Kristo. There has to be a balance. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, ano bang kalooban ng Diyos? Ang kalooban po ng Diyos is to love Christ with all of our hearts. To love Christ with all of our minds. To love Christ with all of our strength. Sa ating mga nakakabata na mga kapatiran ho dito, you have energy. Use it for Jesus to the best that you can. Sa ating mga minamahal na may edad ho dito, huwag natin ikakatwiran. Hayaan ko na lang ang mga bata ang maglingkod. Hindi ho. Kasi habang tumatanda ho tayo, lalo dapat lumalalim ang ating pag-ibig kay Kristo. Pero kung yung mentalidad ay Pinoy, ang mentalidad ay yung mga nakaugalian po natin sa ating mga kultura, bahala na yung mga bata. Makamundo ka pa rin. Makamundong pag-iisip po ang tawag doon.
makamundong katwiran. Hindi natin iiral ho dito, mga kapatid, ang mga katwiran sa ating mga tradisyon. Ang iiral ho natin dito ay salita ng Diyos. Dahil hindi ko ho ito simbahan, simbahan po ito ng Diyos. At hindi ho kayo at hindi rin ako ang hahatol ho sa inyo balang araw, kundi lahat tayo ay haharap sa Diyos. Kaya nga napaka-importante ho na maunawaan ho natin ito. Huwag natin sana sanayin ng ating mga sarili pagkatapos ng gawain, telebisyon, YouTube. Fill your mind with Christ. Minsan kung umiiyak tayo sa Panginoon, Lord, gusto ko dumago sa pananampalataya, gusto ko kita makilala. What do we do? Hindi ka talaga lalago sa pananampalataya. Kung hindi ka hihiling ng tulong po sa Panginoon, Lord, turuan mo ako mula sa Biblia. Di ba yun ang sinabi po nung eunuch in Acts 8? Paano ko nga ba mauunawaan ito kung walang magtuturo sa akin? Diyan po pasok po ang mga asawang lalaki. Hindi tungkulin ng babae ang magturo sa atin tungkol sa Biblia. Tayo ang binigyan ng tungkulin na manguna sa kanila. Feed them Jesus, and they will grow. They will be strong and understanding. Show them Jesus at magpapasakop sila sa inyo. Love them like Jesus, and they will support you in the work of Christ. Pero kung mangangaral ka lang sa kanila, yan, Biblia, ikaw na bahala dyan. Walang mangyayari, mga kapatid. Kung uunahin natin ang mundo, walang mangyayari. Kahit mag-ayuno ka na 50 days, 50 nights, walang mangyayari. Because the Bible says, ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. It means, ang destiny po niya ay makakasama po niya ang Panginoon. At lahat ng kanyang ginagawa, nandun ang kamay ng Diyos. Nandoon ang kamay ng Diyos. That's why we always have to look to Christ. Exercise yourself to godliness. And as men of God, ang dapat ho natin marinig sa ating mga asawa is thank you God because I'm learning more about Christ. Kapag narinig mo sa iyong asawa, preaching again, Bible again, you're on a good road. Kasi nakikita nila kung gaano ka kaseryoso kay Kristo. Pero wag sana ho natin marinig sa ating mga asawa, Koreano? Bollywood? Hindi ho. Kundi si Kristo. At tuwing gabi, pag nagsasama kayong mag-asawa, tuwing gabi, manood tayo preaching. Tapos nakikita pa ng mga anak natin, nagbabasa tayo, nanonood tayo na mga bagay konektado po sa salita ng Diyos. Hanap-hanapin po nila yon. Because you're discipling them with your life. Napakadali lang ho magpayo eh. You don't have to be a Christian para magpayo. Pero ang hindi magagawa ng isang hindi Kristiyano is to love Christ and to live for Christ. Ang ating buhay, bagamat hindi perpekto, ay nagiging mensahe sa ating mga minamahal sa buhay. Kapag nakita nila that you love Jesus with all your heart, nakahawa ho yun. Kung ang kamunduhan ay nakahawa, mas lalo na ang pagsasanay sa kabanalan. Kaya, men of God, pray hard. Lord, do not allow Satan in my home. Do not allow my children to be taken by Satan. Do not allow my wife to grow cold. Give me wisdom, O God, that I can give them Christ. Makita si Kristo sa akin. Tulungan niyo po bumangon na maaga. Tulungan niyo po tumulong sa kanila. Tulungan niyo po siya sa atin na salita ng Diyos so I can give them something. Hindi yun, bahala ka na sa buhay mo. Hindi yun nakakulong ka lang sa kwarto. Instead of mananalangin ka, nagbababad ka para malaman mo, Lord, ano ba yung dapat kong gawin? Nagbababad ka sa chismis. Nagbababad tayo sa teleserye. Kaya kapag tayo ho'y tinatanong, do you have a word from God? Sorry, next time na lang.
No, mga kapatid, mahalin natin si Kristo. And when you do, you start to see the beauty of Christ. When you love Jesus Christ at hindi ang mundo, nakikita mo ang kagandahan ni Kristo. Jesus is beautiful. Napakaganda ng Panginoon. If that name doesn't change you, if His person doesn't humble you, can we really say, I know Christ? Kapag nananalangin ka, you mention the name of Jesus. Do you cry in joy? Kapag alam mo may kasalanan na papasok sa buhay mo, nagkakaroon ka ba ng takot na, Panginoon, baka masaktan kita, ayoko mapigati ka. Mangyayari lamang ho yun kapag hindi natin inibig ang mundo. Napakaganda po na mahalin si Kristo. Napakaganda ng ating Panginoon. And we will only know the beauty of Christ pag minahal ho natin siya. Jesus is so beautiful. His glory is beautiful. The cross is beautiful. So when John says, do not love the world, everything else that we love will not help us. It will harm us. Men, women, children, do not love the world. Do not love the world. Mapapahamak ho tayo. Everything na alam mo that's not going to help you grow in holiness, mortify it, kill it, crucify it. Kasi kung hindi mo papatayin, wala, parang tayo mga Israelita in the desert. Dapat you should have been in the promised land for a few days. You got there after 40 years. 40 years of wasted time. 40 years of blindness. 40 years that you could have done so many things for Jesus. 40 years wasted. Kaya sabi po ng isang theologian as I close, sabi niya, may isang himno na tumimo sa kanyang puso hanggang sa kanyang edad, which is in his 80s. When I look on his face, when I look at his face, when I look at his thorn-scarred face, I wish I could have given him more. I wish I could have given him more. Kaya, if you don't want to be busy for Jesus, you're not building the kingdom of God. We're building something else. Wala tayong pinagkaiba of building the Tower of Babel. Meron tayong gusto abutin na ayaw ng Diyos. Do not love the world, neither the things that are in the world. As we pray.